Ang kwentong ito ay nangyari noong college pa ako. Hindi ko nababanggitin ang tunay na pangalan ng lugar. Pero isa itong bayan sa Batangas na medyo malayo sa highway. Yung tipong pagsapit ng alas 9 ng gabi, bihira na ang dumadaang sasakyan. Noong mga panahong iyon, may part-time job ako sa isang maliit na computer shop. Madalas alas 10 na ako nakakauwi. Sanay naman ako, isang jeep lang naman mula sa bayan. Tapos bababa ako sa may waiting shed at maglalakad ng halos 10 minuto papunta sa amin. Isang gabi, bandang alas 10:30, nakasakay ako ng jeep. Kakaunti na lang kami. Ako, isang matandang lalaki sa dulo, isang babae na may dalang 2 supot, at isang dalagang nakaupo sa tapat ko. Napansin ko siya dahil kakaiba ang suot niya. Puting blouse, mahabang palda, at basa ang buhok niya. Hindi naman umuulan. Akala ko bagong ligo lang. Tahimik lang siya at nakayuko. Habang umaandar ang jeep, isa-isang bumababa ang mga pasahero. Una, yung matandang lalaki. Sunod yung babae na may mga supot. Hanggang sa kaming dalawa na lang nung dalaga na natira. Tapos napansin kong ilang beses siyang tumitingin sa akin. Hindi diretso. Parang pasulyap-sulyap lang. Nang malapit na kami sa bababaan ko, kumatok ako sa bubong. Para po. Huminto ang jeep sa tapat ng waiting shed. Bumaba ako, pero nagulat ako nang bumaba rin ang dalaga. Hindi ko naman siya kilala at alam kong wala namang masyadong bahay sa direksyong nilalakaran ko. Naglakad ako. Naririnig ko rin ang yapak niya sa likod. Mabagal. Pantay. Hindi ko alam pero binilisan ko ang lakad ko. Bumilis din ang yapak niya. Napalingon ako. Mga 10 metro ang layo niya. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil madilim. Kaya nagpatuloy ako. Pagdating ko sa isang bahagi ng kalsada na maraming puno, biglang namatay ang ilaw ng mga poste. Doon ako kinabahan ng todo. Padilim, tahimik, at wala na akong naririnig na yapak. Kuminto ako. Nakinig. Wala. Akala ko baka lumiko na siya. Kaya naglabas ako ng cellphone para gamitin ang flashlight. Pag-on ko, may babae sa harap ko. Halos 2 metro lang ang layo. Napaatras ako. Siya yung dalaga. Pero ngayon, kitang-kita ko na ang kanyang mukha. Maputla. Sobrang putla. At basa pa rin ang buhok. Ang pinaka hindi ko makakalimutan, nakangiti siya. Pero walang galaw ang mga mata. Parang nakatitig lang. Tinanong ko siya, "Miss, may kailangan ka?" Hindi siya sumagot. Tinuro niya lang ang likod ko. Nilingon ko. Wala naman. Pagharap ko ulit sa kanya, wala na siya. Tumakbo ako pa uwi. Hindi na ako lumingon. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Nagtanong agad si inay kung anong nangyari. Kwento ko lahat sa kanya. Noong sinabi kong may dalagang nakaputing blouse at mahabang palda, bigla siyang natahimik. Tapos tinanong niya, "Basa ang buhok?" Sabi ko, "Oo." Hindi na nagsalita si inay. Tinawag niya ang itay. Doon ko nalaman na ilang taon bago yun, may dalagang nasagasaan malapit sa waiting shed. Galing daw sa graduation practice.
Umulan ng malakas noong gabing yun. Naglakad siyang mag-isa pa uwi. Hindi siya nakarating. Pero hindi pa yun ang pinaka nakakatakot. Kinabukasan, bumalik ako sa computer shop. Bandang hapon, dumaan yung driver ng jeep na sinakyan ko. Kilalang kilala niya ako kaya tinanong ko siya. Kuya, yung babaeng kasabay ko kagabi, taga-saan po siya? Napatingin siya sa akin. Anong babae? Sabi ko, yung nakaputi. Bumaba rin sa waiting shed. Matagal niya akong tinitigan. Tapos sabi niya, Boss, ikaw lang pasahero ko simula nung bumaba yung babae na may 2 supot. Natawa pa ako dahil akala ko niloloko niya ako. Pero seryoso ang mukha niya. Sabi niya, kanina pa kita tinititigan sa salamin kagabi. Akala ko may kausap ka. Hindi na ako sumagot. Simula nun, hindi na ako umuuwi ng ganoong oras. Pero ilang buwan matapos yun, napadaan ulit ako sa waiting shed. Umaga naman. Maliwanag. Maraming tao. Napansin ko, may bagong pintura sa pader. May lumang larawan na naiwan sa isang maliit na altar sa tabi. Larawan ng isang dalaga. Puting blouse. Mahabang palda. Mahabang buhok. Siya yun. Pero may isang detalye sa larawan na hanggang ngayon hindi ko maipaliwanag. May sulat sa ilalim. Maria Elena Santos, 1987 to 2006. At sa tabi ng pangalan niya, may bagong sulat gamit ang itim na ballpen. Hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Ang nakalagay, salamat sa pagsama sa akin kagabi. Hindi na ako lumapit. Hindi ko na rin binasa ulit. Umalis ako agad. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa madilim na kalsada at may naririnig akong yapak sa likod ko, hindi na ako lumilingon. Dahil baka sa pagkakataong yon, hindi na siya ang nasa likod ko. Baka nasa harap ko na.